Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa awit kabanata 55 talata 12 hanggang 15. Ang sabi po dito, kaya kong magbata at mapagtiisan kung ang nangungutya ay isang kaaway, kung ang paghahambog ay isang kalaban. Kayang-kaya kong pang siya'y pagtaguan. Ang mahirap nito'y tunay kong kasama, aking kaibigang itinuturing pa. Kausap ko sa bawat sandali at maging sa templo ay kasamang lagi. Biglang kamatayan nawa ay dumating. Ihulog ng buhay sa Sheol ay malibing. Sa kinalang puso't maging sa tahanan, yaong nagahari pawang kasamaan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito pong binasa natin, ito po ay isang panalangin ng isang taong humihingi ng tulong sa Diyos. At dito may kita natin yung kanyang hinaing, yung kanyang nararamdaman, na sabi niya dito, kaya niya magbata o pagtiisan kung yung nangungutya sa kanya ay kanyang kaaway. At kung yung naghahambog sa kanya ay kanyang kalaban. Siyempre, talagang normal naman talaga yon na mapagtitiisan mo yon at ano na yun given na yon na kapag kaaway mo, kalaban mo, wala naman talaga magandang sasabihin sa iyo yan. Diba? Lahat ng masama, lahat ng ikapapahamak mo, lahat ng hindi magandang pwedeng mangyari sa iyo ay talagang gagawin ng mga taong ito. Kahit pa yung pagbintangan ka, gawan ka ng masama, o gawan ka ng mga kwento na hindi naman totoo, ano yan given mo na yan siyempre kaaway mo kalaban mo. So hindi na yan hindi na yan nakapagtataka. Kasi yung kaaway mo, yung kalaban mo, kahit gumawa ka ng mabuti, may masama pa rin talagang sasabihin yan. Mali pa rin para sa kanila. Kahit tumulong ka na, kahit nagbigay ka na, kahit gumawa ka naman ng magagandang mga bagay, ang nakikita pa rin nila yan yung hindi maganda. No? Gagawan at gagawan pa rin talaga nila ng kwento, gagawan at ititwist pa rin yung katotohanan. Kasi bakit? Kasi nga, kalaban ka nila Hindi yan susuporta sa iyo kahit maganda pa yung naisip mo, kahit na maganda pa yung binabalak mo o maganda pa yung plano o gusto mong gawin, ay talagang kontra yan sa iyo. Kasi bakit? Kasi nga kaaway Diba? Ang turing sa iyo, kalaban mo. So yan talagang tanggap mo na yan Uh, kaya mo yung pagtiisan, kaya mo yung tanggapin. Ano ba naman i-expect mo? Kaya nga kaaway mo, kalaban mo Ang gusto niyan palagi ay talunin ka. Makita kang nakalugmok, makita ka nanghihina, makita kang nalulupaypay o nawawalan ng pag-asa. Kasi yun naman yung kagalakan ng mga taong itinuturing kang kaaway. Diba? Ganun talaga ang iniisip at gustong gawin ng mga taong ito. Pero dito mga kapatid, may kita natin grabe yung hinanaing niya, yung nararamdaman niya. Kasi sabi niya dito, no, kayang-kaya niya pang sila'y pagtaguan. Akala mo siyempre, pagkaaway mo, iniiwasan mo. No? Pag ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng kaaway, talagang umiwas ka na lang sa gulo. Diba? Ganun naman talaga Huwag ka makikisama sa mga taong alam mong may masamang motibo sa iyo. Mahirap pagkatiwalaan yung mga ganung tao. Diba? Lalo kung pagkaaway mo. Kahit gumawa pa minsan ng magpakita ng kabutihan, siyempre medyo duda ka, di ba? Lalo kapag pinapakain ka. Di ba? O kaya may pinaiinom sa iyo, di ba? Kasi bagad yung tatakbo sa utak mo di ba? Baka kung may lason diyan o kaya may ginawang hindi maganda sa pagkain mo. O kaya pag tinulungan ka,
medyo ano ka yung tiwala mo hindi gano'n. Kasi siyempre, lalo't alam mo na itinuturing kang kaaway ng taong ito. Sabi niya, kaya ko itong pagtaguan, kaya ko itong iwasan, kasi hindi naman 'to parte ng buhay ko eh. Hindi naman sila parte ng pamilya ko o hindi naman sila malapit sa akin eh. So kaya kong iwasan yung mga taong ito. Pero yung naging ano sa puso niya nito ay yung mga taong hindi niya kayang pagtaguan, yung mga taong hindi niya kayang iwasan kasi araw-araw nakakasama mo eh, nakakasalamuha mo. Yun talaga yung mahirap eh, yung hindi mo inaakalang gagawan ka na ng masama, yung hindi mo inaakalang tatraidorin ka, yung hindi mo inaakalang pinapaaplanuhan ka pala na hindi maganda, yung mga taong inaasahan mong hindi ka iiwan, pero pagdating ng mga problema ay bigla ka na lang iniwan. Kaya nga sabi ko dun sa isang post ko, na may mga taong palagi nandyan kapag kailangan ka at kapag kung ikaw naman yung may kailangan, wala sila. Kaya nga sabi niya dito, ang mahirap na ito'y tunay kong kasama, aking kaibigang itinuturing pa. Yung mahirap kasi dun yung mismong kasama mo, yung magtataydor sa'yo. Eh. Yung mismong taong tinuturing mo mga kaibigan. Siyempre, pag tinuring mo kaibigan, siyempre, minsan nakakapag-open ka ng mga personal mong problema, yung mga parte ng buhay mo, di ba? Na hindi naman alam ng ibang tao, minsan na-i-open natin yan sa mga kaibigan natin. At may mga tao minsan na kapag medyo nagkaroon na sila ng alitan o galit o hindi pagkakaunawaan, minsan yung mga naikwento mo tungkol sa buhay mo, ginagawa pa nilang panakot sa iyo, di ba? Gagawin pa nilang sandata para sa iyo, tapos ipapahiya ka sa mga tao. Which is hindi dapat ganoon, mga kapatid. Kasi alang-alang na lang sa pagkakaibigan nyo, dapat yung mga bagay na yun ay ipinagkatiwala kasi sa yun eh, bilang tinuturing kang kaibigan. So, hindi ibig sabihin na nagkagalit kayo o naghiwalay na kayo ng landas is kaya mo ng parang meron ka ng karapatan na pagsabihan yun dahil lang ipagsabi yung mga sekreto ng kaibigan mo dati. Hindi ganun, mga kapatid. Kasi nang isinare yun sa'yo, kasama yung tiwala niya eh. Diba? So kapag sinare mo yun, pinapakita mo lang na hindi ka katiwa-tiwala. Sinayang mo yung tiwalang ibinigay sa'yo. So ikaw mismo yung sumira sa sarili mo sa paningin ng taong ito. At sa mga taong nakakaunawa, magiging ano mo yun eh, magiging kasiraan mo yun. Akala mo magiging tagumpay mo yun o kaya kasiraan ng taong siniraan mo, hindi. Sa mga taong totoong may pangunawa, sa mga taong totoong nag-iisip, hindi maganda talaga yon, mga kapatid. Siguro sa mga taong masama yung utak o kaya sa mga taong hindi nag-iisip, no? Sa mga taong medyo lugaw yung kanilang pangunawa o sabaw, agree yan, di ba? Gagatungan pa nga nila yan eh. Pero kung ikaw ay may pangunawa, at lalo kapag nasa Panginoon ka, alam mo hindi maganda yon na dahil nag-away lang kayo o meron na kayong hindi na pagkasunduan, parang karapatan mo na, parang meron ka ng rights na i-share yung mga bagay na ikwinento sa iyo, diba? Hindi ganoon, mga kapatid. So siyempre hindi mo talaga maiwasan yon, lalo kasama mo tapos tinuring mo pang kaibigan. Kausap ko sa bawat sandali at maging sa templo ay kasamang lagi. Lalo kung ito ay galing sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa kapatid mo, yung mga taong close sa iyo, yun ang gagawa ng hindi maganda sa iyo, ay talagang masakit po yun. Masakit po talaga yun, mga kapatid. Yung mga taong inaasahan mo na magtatanggol sa iyo, yung mga taong gumagawa sa iyo ng mabuti, yung mga taong tinuring mong pamilya, tapos biglang ganun yung gagawin sa iyo. Lahat ng itinulong, lahat ng ginawa sa iyo, isusumpat sa iyo.
Kaya mahirap talaga yung mga ganung mga bagay. No? Na nagpasalamat ka, salamat kasi nandiyan kayo palagi sa mga sitwasyon na down ako. Tapos hindi mo pala alam na pinagkukuwento rin pala sa iba yung pinagdaraanan mo. Yung magugulat ka na lang, bakit marami nakakaalam ng pinagdaraanan ko? Tapos magugulat ka, yung taong pinagkatiwalaan mo, yun pa, yung pinanggalingan ng hindi magandang kwento o kaya yung naglabas ng mga pangyayari sa buhay mo. Talagang ano hindi mo kung saan pa hindi mo sukat akalain. Talagang masakit po yun mga kapatid na yung magta-traitor sa'yo, yung palaging kasama mo. Katulad kay sa ating Panginoong Hesus, di ba? Ang nag-traitor sa kanya, yung palaging kasama niya, yung palaging kasama niya sa pagkainan, sa kwentuhan, yung pala yung magta-traitor at pagpapalit siya no, sa 30 silver coin, di ba? Kapag yung mga ganitong tao ay nagagawa nila yon sa mga malapit sa kanila, sa pamilya nila o kaya sa mga kaibigan nila, mahirap pagkatiwalaan yung ganyang mga tao, mga kapatid. Kasi bakit? Kasi nga yung mismong close niya no? Ah, naikukwento niya yung buhay sa ibang tao. Delikado 'yun. Lalo kung hindi naman din kayo close, yung close niya nga naikukwento niya yung buhay, paano pa kaya ikaw? Kaya mahirap talaga mga kapatid na magtiwala sa mga ganitong mga klaseng mga tao. Tapos sabi niya pa doon, kasama mo pa sa templo. Minsan na kapatid mo pa sa pananampalataya. Na kung isipin natin, tayo ay every week nakakapakinig ng salita ng Diyos. Palagi tayo nakasama-sama natin sa pananalangin, sa pagpupuri sa Diyos. Tinuturuan tayo na paano magmahalan, paano magkaunawaan, yung unity, paano tayo makikisalamuha sa mga kapatid natin sa Panginoon. Tapos, ito pa yung mangyayari. Diba? Kaya marami rin minsan na mga umaattend sa mga prayer meeting o mga nagsisimba na hindi na lang nagsisimba o kaya lumilipat na lang ng simbahan o kaya ng grupo kasi ayaw niya na makita yung taong yun. Di ba? Umiiwas na. So, hindi talaga maganda. No? Talagang ano yan gusto mo man mag-concentrate sa panalangin, gusto mo mag-concentrate sa Panginoon, sa pagpupuri, pero siyempre, bilang tao, parang nadidistract ka pag nakikita mo yung taong yun. Lalo pag nakatabi mo pa. So, imbis na yung maging panatag yung puso mo, na lalapit ka sa Panginoon, parang nagiging kabigatan pa. Pero siyempre, ang tinuturo talaga sa atin, lalo kapag nasa Panginoon tayo, ay magpatawaran, no? Magkaunawan, mag-usap, diba? Ng puso sa puso. At dapat, anong man yung mga sigalot sa bawat isa sa atin, solvein natin yun na tayo-tayo. Diba? Tayo-tayo. May nakasamaan ka ng loob, mag-usap kayo. Diba? Kung ano yung inanaing mo, o ano yung samaan ng loob mo. Siyempre, ano natin, dapat handa rin tayong tanggapin kung ano may mga reason din nila. Kung may point naman at reasonable naman yung sinasabi ng taong nasabaan mo ng loob, tanggapin natin. Nandun dapat yung acceptance. Nandun dapat marunong tayo magpakumbaba. Kung sino yung may mali, huwag nating huwag tayong magpadala sa pride natin, di ba? At iwasan din natin yung magsasalita ng hindi magaganda. Kasi pag na-share mo na sa ibang tao niyan, magkaayos man kayo, wala, sinira mo na di ba? Ang problema minsan, bago kasi nilapitan mo yung taong yun, na mayroon kang kunyari, concern, bago mo kinausap mo muna yung ibang mga tao. Diba? Magkaayos man kayo, ay wala. Pag nalaman niyang pinagkwento mo na, wala rin. No? Mawawalan din ng saysay ng kabuluhan yung pinag-uusapan niyo. Dapat kasi, dumidirekta tayo dun sa tao, hindi dun sa ibang tao. Na wala namang kinalaman sa away niyo. Di ba? So walang maano pag ganun kasi walang maayos. Kahit pilitin mo pa mag-ayos kayo kasi bakit kasi yung damage kasi malaki na Marami na nakakaalam.
Kung sa ano pa, sinira mo na yung pangalan sinira mo yung pagkatao. Biglang kamatayan nawa ay dumating. Ihulog ng buhay sa silon ay malibing. Sa kanilang puso't maging sa tahanan, yaong nagahari pawang kasamaan. So may kita natin dito mga kapatid, sabi niya, yung parang pakiramdam niya, parang gusto niya na mawala sa mundong ito. Kasi yung mga taong pinagkakatiwalaan niya nga, yung mga taong malapit sa kanya, ganoon pa yung gagawin sa kanya. Parang maano parang yung hopeless ba, na walang ka ng pag-asa, talagang magiging, talagang mararamdaman mo yung talagang down na down ka. Kasi, hindi mo hindi mo ini-expect no? Hindi sumaki sa isip mo na yung gagawa sa iyo, yung tinuturing mong kaibigan, pamilya mo, yung palagi mong kausap, yung palagi mong nakakasama. Kaya maganda talaga, kaya talaga yung advantage talaga pag nakakay Lord ka. Wala ka talagang pwedeng pagkatiwalaan kundi talaga ang Diyos no? Kasi alam naman natin pag pinagkatiwala natin ang lahat sa Diyos, hindi tayo bibigyan ng Panginoon. Pag sinabi mo sa Kanya yung mga hinaing mo, yung mga nararamdaman po natin, yung sitwasyon natin, mga problema, kasalanan natin, alam natin na walang ibang makakaalam. At mararamdaman natin yung tulong ng Panginoon at hindi tayo susumbatan. So yun lamang mga kapatid, no? Ano man, kung tayo man ay nakakaranas ng ganitong experience no, sa buhay natin, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Patuloy tayong umasa, magtiwala sa Panginoon. Kahit alam ko mahirap talaga yung ganung sitwasyon talaga. Yung ipapasalamat na lang talaga natin, nandyan yung Diyos na alam nating nakikinig at bibigyan muli tayo ng lakas para makabangon. So yun lang mga kapatid, ang nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.